Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Joy and the reality of God in your life. May isa pong mga ngaral na nakapagsabi ng ebidensya po ng isang tao po ay tunay ng na-born again or nakakilala kay Lord, ay yung meron po siyang kagalakan. Totoo po yun. At ako po'y naniniwala rin na kapag ang isang Kristiyano po ay taglay-taglay niya yung kagalakan sa kanyang puso, maayos po yung kanyang Christian life. Maayos yung kanyang paglakad sa Panginoon. Gayon din naman, kapag ang isang Kristiyano ay hindi ayos sa kanyang paglakad sa Diyos, evident din po na makikita nyo sa taong yan yung kawalan ng joy. Kaya napakaganda pong indicator ng joy pagdating po sa Christian life natin. At kung nabasa nyo na po itong Philippians chapter 4 verses 47, makikita ninyo kung bakit. Unang-una po kasi kaya masaya yung isang tao na nakakilala kay Lord kasi nararanasan niya yung pagtugon ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Kumbaga nakaka-experience siya ng answered prayers and miracles. Kumbaga it's common na ma-experience mo ito kung talagang ikaw ay na kay Lord. Kaya ang sabi ng John chapter 16 verse 24 ay ganito, "Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete." So kita po ninyo, Kaya pala nagiging masaya tayo sa buhay na ito bilang mga mananampalataya kasi na-experience natin yung answered prayers mula sa Lord. Naalala ko po nung ako po'y pinagaling ng Panginoon, talagang kitang-kita po sa akin yung kagalakan, at hindi po ako mapigilan na ikwento yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Natural na natural sa akin po yung pag-share ng gospel kasi na-experience ko po na tinugon ng Diyos yung ating panalangin. Kaya alam ko po marami sa inyo na ganyan din po ang inyong karanasan noong kayo nakakilala kay Lord. Pangalawa, makikita nyo po na yung gentleness, evident po yan sa mga tao po na merong joy. Ano ba yung gentleness, Pastor? Kitang-kita sa iyo yung pagbabago. Kasi hindi ka na laging nababalisa. Taglay-taglay mo yung life that is not anxious or irritated. Dahil meron ka ng kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Kaya yung pala ang dahilan kung bakit ang sabi ng iba, ang laki ng pinagbago niya. Ang unang-una nilang napapansin niya, kapatid, ay yung joy na nakikita sa iyo. Kasi ang kingdom of God is about righteousness, peace, and joy that comes from the Holy Spirit. Yung pong sinasabi ng Romans chapter 14, verse 17. At pagka na-experience niyo po ang kingdom of God, sabi dun sa Matthew chapter 13, verse 44, para daw po tayong taong nakatagpo ng treasure. Ipagbibili natin ang lahat. Kapalit ng treasure na nakita natin. Kaya alam niyo, pagkat kayo'y tunay na na-born again, taglay-taglay niyo yung joy sa puso ninyo. Hindi niyo nahahanapin yung kaligayahan na ino-offer ng sanlibutan. At alam ko po, naranasan nyo yan na kahit pilitin kayo ng mga kaibigan ninyo sa sanlibutan, hindi nyo nagagawin yung mga ginagawa nyo dati. Kasi meron na kayong tunay na joy sa inyong puso.
Ano po? At higit sa lahat, damang-dama nyo yung presensya ng Diyos. Kaya kitang-kita sa Kristiyano yan eh. Ano po? Kaya tayo masayahin kasi damang-dama natin yung presensya ng Diyos. Hindi head knowledge. Ano po? Hindi yung magaling lang tayo sa Bible knowledge. Ano po? Kundi na-i-experience natin kung ano yung ating mga pinag-aaralan sa Biblia. Ano po? Kaya masasabi mo talaga that the Lord is near. Napakalapit lamang ng Diyos. At higit sa lahat, He takes care of you. So, ibig sabihin, masasabi mo yung Isaiah 41 verse 10. Ano po? Makiklaim mo yan sa iyong buhay. Kasi sabi diyan, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Maaangkin mo yung pangakong yan dahil alam na alam mo, totoong-totoo ang Diyos sa iyong buhay. At pagka binabasa mo yung Psalm 23, yung The Lord is my shepherd, totoo sa iyo yun. Realidad sa iyo yun. Hindi yun theory kasi alam na alam mo na ang Diyos ang nagkukup sa iyo at nag-aalaga sa iyo. Siya yung iyong tunay na pastol. Kaya feel na feel mo yung joy sa iyong puso. Ano po? So, mapapansin nyo, ano po, ang background nitong Philippians, actually sinulat ito ni St. Paul sa kulungan. Pero mapapansin nyo, no, kahit nakakulong yung kanyang katawan, yung joy niya, hindi nakukulong. It cannot be contained. Yang sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Akalain nyo, no? Yung joy pala ay hindi yan pwedeng ikulong. Ano po? Kaya even in times of difficulties or difficult situations sa pinagdadaanan nyo sa buhay, mga kapatid, pwede nyong taglayin yung joy na sinasabi dito ni Apostle Paul. Pangalawa, ano po, hindi nyo maibibigay sa iba yung wala kayo. Kaya pansinin nyo, no? Si St. Paul, nakakapag-encourage pa siya kahit siya ay nasa kulungan. Kakaiba po yun, ano? Ang hirap-hirap na sitwasyon niya. Pero nag-i-encourage siya sa mga mananampalataya. Maging masayahin kayo, maggalak kayo palagi. Ano po? Kasi meron siya talagang totoong joy. Kaya ikaw kapatid, wala ka naman sa prison. Wala ka sa kulungan. Pero pwede kang mag-encourage. Ano po, kung si San Pablo nga nasa kulungan na, nakapag-encourage pa ng ibang tao, lalo't higit ikaw kapatid na malayang-malaya, pinagpala ng Diyos, you can encourage other people too. Kaya yan ang weapon natin. Yan yung secret key para makita sa atin yung presence ng Diyos. At yan din ang nagpapatunay na buhay yung ating pananalig sa Panginoong Hesus. Walang iba kundi yung joy na taglay mo ngayon. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.